in reading Paul's letter to the Ephesians, let us be reminded that this is for Christians. The address or the letter, Christians. And here Apostle Paul, the comprehensive provision the Lord has made to help His children face the assaults of the enemy. Kaya hindi ito para sa lahat ng kung sino pa man na mga tao, kundi ito ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Alam ng ating Panginoon kung gaano tayo kahina. In fact, kung merong proper description ng mga anak ng Diyos, ay yung makikita natin sa awit, Psalm 103 verse 14, na sinasabing tayo'y mga alabok, that we are dust. And so God knows how weak and vulnerable ang bawat isa sa atin. Ngunit ang isang bagay na maunawaan at maging maliwanag sa atin, na tayo ay niligtas na ng Diyos, na tayo ay tinubos ng Kanyang dugo. And because of that, ay maging sapat ang pagkaunawa na ito sa atin kapag tayo ay dumaranas ng tinatawag nating warfare o spiritual warfare. And I would like to quote William Garnall once again, ng kanyang sinabi ito sa kanyang commentary on the Christian's armor. And I will quote, ang sabi niya, sa langit, in heaven, we shall appear not in armor, but in robes of glory. But here, sa mundong ibabaw na ito, they are to warn night and day. We must walk, work, and sleep in them. Meaning, habang tayo nasa mundong ito, kailangan natin itong armor na ito. Pati sa pagtulog nga, ayon sa kanya. We must walk, work, and sleep in them, or else we are not true soldiers of Jesus Christ. Maging maliwanag sa atin na itong ating pakikipagdigma na ito sa Diablo, it is not episodic, panakaw-nakaw, at hindi ito masasabing pag natapos na itong isang matinding atake sa atin, mananahimik na ang Diablo at hindi na tayo aatakihin. Be reminded that our spiritual warfare is perpetual. And kuminsan, I would say that there would be an intense, matindi, that there would be an intense warfare. And on the other hand, ang ating pakikipagdigma sa Diyos ay hindi nangangahulugan na dahil inuulan tayo ng pagpapala ng Panginoon, hindi papasok o sisingit ang Diablo sa ating buhay. Ang point natin ito ay walang pinipili ang Diablo na tayo ay atakihin. It may be in times na talagang masasabi natin, ang sarap ng buhay ng isang Kristiyano. Dahil nandun, daman-daman natin ang kagaangan, ang kapayapaan. I remember this experience nung ako ay nakaranas nitong regeneration. Yung aking mga unang linggo, unang buwan nang ako'y born again, sabi ko nga, para akong nasa alapaap, parang cloud9. At sana ganun lagi ang pakiramdam ng isang Kristiyano, ngunit hindi. At sinasabi natin na ganito ay ang dapat na maging maliwanag sa atin. Kahit na tayo ay inuulan ng pagpapala, the warfare is unceasing. Kung paanong naranasan ito ng Panginoong Hesukristo, it will be experienced ng bawat isa sa atin na kaniyang mga anak. Kaya't maging maliwanag sa atin ang katotohanan ito. Nandoon yung paalala lagi ng Panginoon, watch and pray. Tayo ay magbantay at tayo ay manalangin upang wag tayong matukso o kaya maisahan tayo ng ating kaaway na walang iba kundi si Satanas. Now, as we continue to consider each of the elements that comprise the armor of God, importanteng masabi natin at makita natin
na itong armor na ito ay matatagpuan kay Kristo. In Romans chapter 13 verse 14, Apostle Paul urges the believers in Rome to put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. At ano yung punto rito ni Apostol Pablo? Ang sinasabi niya is that the Lord Jesus Christ Himself is God's provision for the needs of His people. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang probisyon ng Diyos para sa atin. At ito ay ipinakita ni Apostol Pablo in different ways. Ngunit in different ways, and yet it represents our Savior, the Lord Jesus Christ. Noong nakaraang linggo, tinignan natin yung belt of truth. Tinignan din natin ang breastplate of righteousness. Ay ngayon tayo ay dadako sa talatang 15 verses 15 to 17. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Itutuloy natin ito at ang ikatlo na bahagi ng tinatawag natin baluti ng Diyos or the armor of God ay walang iba kung hindi itong sapatos. At ano itong tinutukoy ng sapatos? It is the gospel shoes. At muli ay masasabi natin, this is God's gracious provision para sa atin na kanyang mga anak. Sa ibang translation, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Sa ESV ay sinasabing, as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Yan ay sa may talatang 15. Alam nyo, ang master ng ating kaaway na ang Diablo, ang weakest points natin. Hindi pa kasi tayo tao. Naroon na siya. Bago pa kay Adan at kay Eva, naroon na siya. Siya nga tumukso kay Adan at kay Eva. Kaya isipin niyo ilang libong milyon o ilang milyong mga tao magmula nung kay Adam and Eve at hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya kabisado niya tayo. Kabisado niya ang ating kahinaan. Kabisado at alam na alam niya kung ano ang paborito nating kasalanan. Meaning, kasalanang parang ayaw nating bitawan. At because the devil is a master of this, doon sa ating kahinaan, doon tayo aatakihin. At nung sinabi ito ni Apostol Pablo, bear in mind na itong katuruang ito sa verse 15 ay hindi para lamang sa mga mangangaral. O hindi ito para sa mga pastor at sa mga mayroong kaloob ng preaching o kaloob ng pagpunta sa malalayong lugar at mga misyonero ng Panginoon. Ito ay para sa bawat mananampalataya. Kapag pinag-uusapan natin ang armor of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, ito ay para sa iyo. At kung gagamitin ni Apostol Pablo ang kanyang pinagkuhanan nitong sa verse 15, chapter 6, ay masasabi ko na ito ay makikita sa Isaiah chapter 52, verse 7, na ganito ang sinasabi, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. Meaning, pag tinignan natin ito, every Christian is called to wear this kind of shoes. At tinatawag na natin itong gospel shoes. That is to be ready to give a reason for the hope that is in them.
Ulitin ko, ang pag-eebanghelyo, ang pagbabahagi ng mabuting balita ay sa bawat Kristiyano. Ngayon sa mga larawan ng pakikipagdigma at ginagamit natin ang Roman soldier, ang kasuutan o yung sapatos o footwear ng Roman soldier ay napaka-importanting tama. Hindi ito kung ano na lamang ang susuotin na sandalyas o na sapatos ng kawal na Romano. And it is important, unang-una, dahil ang sandalyas, ang sapatos ng isang Romanong kawal, sa ilalim noon ay mayroon tinatawag na mga parang spikes or studs. Kung kayo ay nakakita ng sapatos ng pang-football, ah, hindi ka magsusuot ng basketball shoes na high cut kahit pagkamahal-mahal sa pakikipagdigma. Kaya nga, ang mga kawal na sundalo, ang kanilang mga sapatos ay may spikes o merong stud sa ilalim nito. Ano ang purpose nito? Yan ay nagbibigay ng proteksyon para hindi madulas ang isang Roman soldier. At importante ito na ikaw ay maging steady at maging firm. Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Sapagkat napakadali nating madulas. Kung magiging honest lamang talaga tayo, Christians are always in danger of slipping and sliding. Kung bakit mayroong tinatawag tayo na mga spikes or mga studs, ang sundalo, it is because so that the soldier will have mobility. Talagang kapag siya'y tumayo, ito ay talagang nakatayo, firm, at kailangan ng tamang kasuutang para sa ng paa. Kahit saan sila dalhin, ay makatutulong itong kaniyang o itong sapatos na ito or sandals na ito. Ano nasa isipan ni Apostol Pablo? Of course, nandoon yung kanyang example at illustration of what a Roman soldier wears. Ito yung armor ng isang sundalong pupunta sa digmaan. Ano ang nais niyang iparating sa atin? Well, of course, ang kanyang pinupunto rito ay ang probisyon ng Diyos. Sa gayon, ang bawat anak ng Diyos, ang bawat Kristiyano, unang-una ay huwag madulas. Meaning, huwag bumagsak sa kasalanan. At ikalawa, ay upang ang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos ay magpatuloy. Dahil nabanggit dito, ang provision is described as the preparation of the gospel of peace. Dalawang bagay ang pagkaunawa ni Apostol Pablo rito. Unang-una, na kanyang binanggit ang gospel of peace. Ano ba ang naibibigay ng ebanghelyo, ang kapayapaan ng ebanghelyo? Ito'y nagbibigay ng seguridad sa isang mananampalataya. At magkaroon tayo ng matibay na security as a child of God, this will bring uh, steadiness at firmness kapag tayo ay inaatake ng diablo. Ngayon, tingnan ninyo sa Roma Kapitulo 5, talatang 1. At dito ay sinabi ni Apostol Pablo, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang sure foundation ng tinatawag nating the gospel of peace ay kailangan kapag tayo ay nakikipagdigma sa kaharian ng kadiliman at sa tinatawag nating prinsipe ng sanlibutang ito or the evil prince. Kapag tayo ay walang humpay, kapag yung pressure sa buhay natin bilang Kristiyano ay para bang hindi tumitigil. Para bang ang tingin mo, ikaw ay babagsak na. Anong depensa ang kinakailangan
ng isang anak ng Diyos? The gospel of peace. Ito ang ating tiyak na depensa. Dahil kanina nabasa natin na tayo ay sa Romans chapter 1 that we have been justified by faith at ngayon ang lahat ng nagkaroon ng ganitong pronouncement ng Diyos ay mayroon ng kapayapaan sa Diyos. Now we are at peace with God. And nothing and no one can take that secured peace away. Dito tayo ay maging firm. Ano ba ang tinatawag nating foundational blessing ng Ebanghelyo? Na meron tayong kapayapaan sa Diyos. Na kapag pumasok sa atin, sa ating isipan o bulong ng Diablo, na galit ang Diyos sa iyo, ay kailangan tayo ay pirmis. No? Kailangan talagang tayo ay nakatindig sa katotohanan ito. Because God has justified us in Christ, we are at peace with Him. At itong kapayapaan na ito ay walang sino man ang makananakaw o makaaalis sa atin. Kaya nga sinabi ko, peace with God is the first and foundational blessing of the gospel. Because, bakit? Because Jesus Christ is our peace. Si Kristo mismo ang ating kapayapaan, and the gospel makes us impregnable, unimpeachable. At makikita rin natin dito ang kahandaan ng isang mananampalataya to announce the gospel of peace. Yun yung marahil na nasa isipan ni Prophet Isaiah sa chapter 52 verse 7 ng kanyang sinabing, "How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news." Maaaring matawag natin ito ay ang pag-iebanghelyo o ang pagpunta sa malalayong lugar o mga missionary work. At kapag binanggit ang missionary work, ang pinag-uusapan dito, ito ay advancement. Ito ay paglakad. And if this is what Apostle Paul has in mind, ang punto niya rito ay yung gospel of peace ay ang paghayo or the spreading of the good news. Ang patuloy na pangangalat natin ng mabuting balita. Kaya kung titignan ninyo, the gospel is not only a treasure to glory, it is also good news na kailangan maibahagi natin sa lahat. Maibahagi natin sa mundo. And tingnan niyo ang point. As we proclaim the good news, glad tidings, the good news of happiness, ano ang nangyayari? We are invading Satan's dark territory. At ang mga makasalanan nakarinig ng Ebanghelyo, kapag sila ay nagsisi at sumampalataya sa Panginoon, ano ang nangyayari? Parang inaagaw natin at kinukuha at nangyayari ito na ang mga unbelievers o ang dapat na patungo sa kapahamakan ay naaawat dahil sila ay sumasampalataya sa Panginoon. Invading the dark territory of Satan. Well, dahil ang ginamit ni Apostle Paul dito ay larawan ng isang sundalo, well, we know na isang kasabihan sa military warfare that the best defense or the best form of defense is attack. Parang sa basketball, 'di ba? The best defense is offense. Kaya nga sa military, makita ninyo ang meron silang mga strategies na yung ikaw ay binibigla. Yung ginagamit sa sales terminology na blitzkrieg ay yan ay actually usage ng sudden attack. And in military parlance, the best form of defense is attack. Sad to say,
Ang iglesia ngayon ng Panginoon has become prey to the schemes of the devil. Dahil ito ang nawala. Alin? Yung attack. Nawala yung panawagan, nawala yung ating tungkulin, nawala yung gospel shoes to announce the gospel, to advance the kingdom of God. Sa halip, ang nangyayari ngayon, ang church ang nagdidepensa sa mga atake ng Diablo. And this is not the picture na ipinapakita ng Panginoong Kristo. The gates of hell shall not prevail against it. Naunawaan ba natin, ang dumidepensa ay hindi ang church. The gates of hell, ang dumidepensa ay ang kadiliman. The forces of Satan ang dumidepensa habang ang mga lingkod at anak ng Diyos ay in an offensive mode at umaatake at ipinoproklima ang gospel sa madilim na lugar na kung saan ang Diablo ang siyang nagahari sa mga yon. Kaya, sad to say, sabi ko nga that one of the devil's most potent strategies ay tignan lagi ang problema ng iglesia. I mean, lagi bang ang church ay na-absorb, laging nakatingin sa kaniyang sarili. Well, on a positive side, maaring makita natin na mayroong mga iglesia na ang focus is about theological niceties. Well, hindi ko binababa ang theology, importante ang doctrine sa church. Pero ang sinasabi ko, kapag ang nangyayari ay tayo-tayo na lamang at magkaroon tayo ng maliwanag na doktrina, neglecting the perishing people, nagwagi ang Diablo. At ito ang isang paraan ng pagwawagi ng Diablo sa iglesia. Kapag nawala ang kasikasigan na ipangalat ang Ebanghelyo. Si Richard Baxter sa kanyang Reformed pastor, ito rin ang kanyang sinabi. At sinabi ni Richard Baxter, pati ako, aminado ako bilang pastor, na kung minsan ang aking isipan, ang aking desire ay talagang makapagturo ng tamang katuruan. Pero napapabayaan at hindi na-encourage ang church na maraming mga napapahamak at kailangan nilang marinig ang Ebanghelyo. But if evangelism, that is holding out the gospel of God's grace in Christ to a dying, perishing world, ito ang dapat na puso ng iglesia. Merong ministry na heart cry at ang goal nito ay makapag-send ng mga missionaries sa mga hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo at makapag-establish ang church dito. At yan ay si Paul Washer, isang Baptist, Reformed Baptist preacher. Dahil dito rin siya nagsimula. Siya ay dinala at pinadala ng kanyang iglesia sa mga natives na pag binanggit mo ang Bible, pag binanggit mo si Heso Kristo, sino yun? Kaya kung mawawala sa iglesia ang evangelism, I would say that the devil has gained access and corrupted that church. Kung walang ginawa ang mga kaanib, ang member sa church, kundi mag-away at magkagatan, nagwagi ang Diablo.
Dahil anong pag-asa ang ibibigay natin sa perishing world? Dinaanan natin ang Ephesians chapter 4 verse 3 at dito sinabi ni Pablo to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. And it is the gospel of God's justifying peace in Christ that binds the church together and gives no opportunity to give place to the devil. Ang pang-apat na sandata ay ang shield of faith sa verse 16. Take the shield of faith. Alam niyo, ang buhay ng isang Kristiyano ay it's not a comfortable one. It is not a bed of roses. But Christian life is fought on a battlefield. At hindi ito parang kaya ka niligtas ng Diyos ay to enjoy at para kang nasa playground at nagbabakasyon. Bago mamatay si Apostol Pablo, yung kanyang mga huling panahon at huling araw, ito ang sinabi niya kay Timothy, I had fought the good fight of faith. If we are to fight this good fight of the faith, we must not fight it on our own strength, but out of our union with Jesus Christ. This is the armor of God. That all resources na kailangan ng isang Kristiyano for fighting the good fight of faith are found in Christ Jesus. Yung shield na ginagamit ng mga Roman soldier, alam niyo ba kung gaano kalaki ito? 1 metro ang haba, 3 feet ang lapad. 1, 2, 3. Yan. Tsaka 1 metro ang haba. Ibig sabihin, napapanood naman natin to sa pelikula. Ang point nito kapag nilagay nila sa harapan yon, talagang sila ay covered. Pwede magtago. Ang kawal, nakita niyo yung style ng mga Roman soldiers kapag sila ay pinagtabi-tabi nila ang kanilang shield. Walang sino man makapasok. Napapanood din natin yan sa harapan at sa ibabaw. Kahit na sila ay panain, hindi papasok ang pana sa harapan at maging sa ibabaw. Now, for the Christian, the shield that defends us from all the fiery darts of the wicked one is faith. Kuminsan, ang nangyayari ay ang napag-uusapan is the quality of one's faith. Napansin ba ninyo, ang tinitignan ng mga kapwa Kristiyano, mahina ang pananampalataya mo. Baby Christian ka pa lamang. Ang tinitignan is the quality of their faith rather than on the object of their faith. At siya'y walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Pag tinignan natin kung ano ang pananampalataya, it was John Murray sa kanyang epistle sa Romans nang sinabi ni John Murray, faith is essentially extrospective. Ito ay sa labas. Makikita natin na ito ay magagamit sa panlabas. Kadalasan, ang tinitignan natin ay ang ating panloob. Well, the specific quality of faith is trust and commitment, but that trust and commitment is to another. Yung ating tiwala at commitment ay kay Jesus. Kaya, kung sasariwain natin itong narinig natin na preaching sa umaga, talagang ang pananampalataya is diametrically opposite sa good works. At kuminsan,
Nasasabi natin that faith is the one that justifies. And we have to be clear about this, that it is not plain faith that justifies us, it is faith in Jesus Christ. At sa atin ay mapaalalahanan tayo na si Jesucristo ito, that Jesus is our armor. Justifying faith anchors itself in the victories and the virtues of another. The victory of Jesus. And this is the faith that will enable us to quench all the fiery darts of the wicked one. Faith in Christ Jesus. Pag sinasabi natin, ano yun? Ano yung faith in Christ Jesus? His finished priestly work. His continuing priestly work. And His great and precious promises. His finished priestly work. Ang sinabi ni Jesus, it is finished. Binayaran na ni Jesus ang ating mga sala. It is finished. Now, si Jesus, the priest, tagapamagitan sa Diyos at sa atin. Ngayon, tayo ay meron ng pakikipagkasundo sa Diyos. Now, if you are a Christian, ito ang dapat na talagang maging maliwanag sa atin. I have peace with God dahil kay Kristo nung siya ay namatay sa krus. Now, what is the continuing priestly work ng Panginoon? Siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama. At anong ginagawa ni Jesus sa kanyang mga anak? Interceding. Nananalangin siya para sa atin. Now, alam natin si Satan ay tinawag na the accuser of the brethren. At kuminsan ang kanyang akusasyon ay tama. Hindi natin ito matatatwa. Tama. Katunayan, baka kaya't paulit-ulit nating nagagawa ay dahil siya ang pumapaypay sa atin kung kaya't nagagawa natin ito. At dahil siya ang kumikiliti ng ating pita ng laman, yun ang kanyang dinadala sa hukom na yan, anak mong yan ay hipokrito. Baka hindi naman talaga totoong anak yan. And if you're a child of God, kanina doon sa ating presentation sa Sunday School ng ating revision ng ating Constitution, inaamin doon na maaring mahulog ang isang anak ng Diyos at kumisang grabe ang kanyang pagkahulog sa kasalanan. At ito ang gagamitin sa atin ng Diablo. And if we have a firm understanding, at ito ay niyayakap natin of Christ's continuing priestly work, ay hindi makapagtatagumpay ang Diablo sa atin. And so it is imperative that we understand that when the Bible speaks about faith, it is not speaking about yung tinatawag na mere intellectual or intellectual assent to certain propositions. It is more than that. At sinasabi natin, faith essentially is trust. Self-abandoning trust in Jesus Christ. And this is the faith that is the believer's shield against all the fiery darts of the wicked one. Ano ba yung mga fiery darts ng demonyo na ipinupukol o pinapana sa atin? Well, for sure, si Satan ay hindi naglalagay ng 10 pana sa araw
at nilalagay at ipapana ito sa langit. Yung dating kasabihan ng mga bata, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit, para bang bahala na kung may tatamaan. No, hindi ganito si Satanas. These fiery darts of the evil one, they are well aimed. They are powerful. Kuminsan, nakakagulat dahil it is often sudden and unexpected temptations and accusations of the devil. Ano ang purpose? Itong fiery darts, so that God's children will be confused. And if possible, ma-disable tayo at para bang wala nang magawa. Para bang tayo ay nagulantang at parang naging statwa na lamang. Kuminsan ang iba ay ang bumubulong o kuminsan konsyensya natin o hindi ko malaman paano mapaliwanag, pero dumating ba sa inyong isipan na mayroong bulong, hindi ka Kristiyano eh. Dagdagan pa ng mga nasa paligid mong malalago daw sa pananampalatayang hindi ka Kristiyano. Ni dalawa na. Meron na sa loob at meron pa sa labas. At dahil dito, nakikita natin that itong mga fiery darts na ito can be, I would say, deeply disturbing and distressing para sa atin na mga anak ng Diyos. At kung talagang aaminin natin, oo, na kakasala tayo. At kuminsan ay may inconsistency nga ito sa ating pagiging Kristiyano. At itong mga kasalanan ito ay tayo ay ibinababa. That we are being humbled by our inconsistencies as God's children. Pero ano sinabi ng Apostol Pablo? Taking the shield of faith, you will extinguish these distressing darts. Faith takes hold of Christ. Faith lifts him against all the devil's darts. Faith says, I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate me from the love of God which is in Christ Jesus, our Lord. Faith in Christ repulses all the devil's fiery darts. Dahil ang sinisigaw natin, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Noong panahon ng sumulat si Pedro sa mga nangalat na mga Christians, the pilgrims of the dispersion, sa 1 Peter chapter 1, verse 1, and chapter 5, verse 9, ano sinasabi ni Apostol Pablo? Resist the devil. Be steadfast in the faith. Ang sabi ko nga itong faith na to ay hindi yung, alam na natin na this is not the works, kundi yung ating pagiging inaring ganap dahil kay Kristo. Nangyari na ba sa inyo na talagang iniiyakan nyo ang inyong nagawa? At kuminsan sasabihin mo, how could I, child of God, such as I am, bakit ko ba nagawa yun? Well, kung
Pumasok sa isipan natin yan na hindi ka nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Dahil yan din ang pumasok sa isipan ni John Bunyan. At kung meron kayong manipis na ah, sulat ni John Bunyan ng Grace Abounding, ay makita natin na maging siya ay nakaranas na nawala ang kanyang comfort, nawala ang kanyang peace of mind, at ang kadiliman ay humawak sa kanya. At binigyan siya ng confusion, matinding confusion. Kuminsan, ito ay bigla na lamang darating sa atin. Ito yung mga pana ng Diablo na bigla na lamang dumarating sa atin. Tingnan niyo si Jesus nung siya ay nasa disyerto, 40 days, nag-aayuno. Kung kailan mahina ang kanyang laman, doon umatake ang Diablo. At dito, ang sunod-sunod na paghamon sa kanya. At ipinakita ng Panginoong Hesus kung paano sagutin at salagin ang mga atake ng Diablo. At ang ginamit niya ay ang salita ng Diyos. But Jesus did so, I would also say, trusting the Father. Sa 1 John chapter 5 verse 4, sinabi ni Apostle John, the victory that has overcome the world. And the devil's fiery darts can come from any and every direction. So we must always be on our guard. I would say na ganito kahalaga ang church life, di ba? Ganito kahalaga when we congregate, no? When we assemble with our fellow brothers and sisters sa araw ng Panginoon. Kuminsan, ang nakakakuha ng atensyon sa akin, alam niyo yung sa social media, yung mga pasulpot-sulpot, eh, katulad ng mga, dahil nung malilit pa yung aming apo, ay ang paboritong mapanood ng mga apo namin dati ay yung Animal Planet. Kaya siguro hanggang sa ngayon, pag ako'y nakakita nun, nakukuha yung attention ko. Pero ang gusto kong makita rito yung mga predators, yung mga katulad ng mga kumakain ng mga hayop. Sino ang kanilang inaatake? Yung humihiwalay, yung nahihiwalay. Ang mga leon, ang mga buwaya, ang kanilang inaasinta, mahihina. Di ba? Yung mga maliliit at mahihina. At pagkatapos ay yung nag-iisa at nahihiwalay. At kung tayo ay nahihiwalay, hindi ibig sabihin kawawa na tayo at wala na tayong sandata na para harapin ang Diablo. Tandaan natin itong probisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na huwag mawawala ang mga ito. Sapagkat ito ay hindi galing sa ating sariling lakas. Ang armor na ito ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. He that is in us ay mas makapangyarihan kaysa sa nagsasabing siya ang Panginoon o Diyos ng sanlibutan ito. At ang bagay na ito ang makakaakay sa atin na may tagumpay kapag biglang umatake ang mga panang ito.
Sa aking study, nakita niyo ang aking study, ay merong isang aklat doon na nakatayo sa aking harapan. Meron tong book holder. At yun ang Valley of Visions. Ito ay mga panalangin ng mga Puritans. Walang pangalan kung kanino galing ang panalangin. Pero ang isang mapapansin sa kanilang mga panalangin ay may pag-amin ng kanilang kasalanan. May pag-amin ng kanilang kahinaan. May pag-amin na sila'y masama. Just imagine the Puritan mind. Kapag binanggit natin ang Puritan mind, siguro, kung ikukumpara natin, baka hindi pa rin maikumpara. Ito ang mga disiplinadong Kristiyano nung kanilang kapanahunan. Kaya nga, maaring kapag pinag-uusapan natin ang mga Puritan teaching, sabihin natin, ay, masyado na yung hindi mai-apply sa ating panahon. Ang kanilang talagang pag-iingat, hindi lamang sa kanilang sarili, hindi lamang sa kanilang asawa, hindi lamang sa kanilang pamilya, pati sa trabaho. And yet, reading the Valley of Visions, kung minsan, parang hindi sila mananampalataya. And yet, merong laging karugtong. Kung ako'y iyong pababayaan, ako'y mapapahamak. Sa iyo lamang, Kristo, ang aking kalakasan. Isa ang aking nakikita sa kanilang mga panalangin, ang kababaang loob, ang pagiging mahina, ang laging pagpapahayag ng kanilang dependence, total dependence sa Diyos. Siya ang may tangan sa atin. Kung tayo ang kakapit kay Jesus, mapapahamak tayo. Alam niyo ba yun? Dahil madalas ang pagkapit natin kay Jesus, bibitaw tayo at madudulas. Ngunit ang katiyakan at kapayapaan natin, siya ang nakakapit at may kapit sa atin. At kailanman, hindi niya tayo bibitawan. Dalangin tayo. Kami nagpapasalamat aming Diyos sa hapong ito, sa inyong salita, sa probisyon na inyong ibinigay sa amin. Tagumpay ang isang anak ng Diyos na isang kawal din ng Panginoon sa paggamit ng probisyong ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na laging mapalalahanan ng bawat isa na hindi lamang kami anak ng hari, kami rin ay mga sundalo, kawal ng hari. At sa mundong ibabaw na ito ay walang katapusan ang pakikipagdigma. Kung kaya't naroon kami ay magbantay at manalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.